Hi guys, this is Matthew of Tackle Marine. Right now, this is our first episode na gagawin to. Itong kind of interview sa Tackle Marine because nandito po yung nagsimula nitong tindahan na to, which is my dad. So, papa-introduce ko yung sarili niya sa inyo. So, Dad. Yeah, si Alexander Nong here, and I have 4 kids, 2 boys, 2 girls, and 6 apos. Oh, so yan, umabot tayo sa apo. So ako na yung bunso. Ako yung parang in short, ako na yung nagmana nitong hobby ni Papa, 'di ba? So Dad, ito lang pinakatanong ko. Paano ka nag-start mag-fishing? Nag-start si Daddy sa sa Luneta, diyan sa may likod ng grandstand. 19 ano yun? Ay 19 forgotten na eh. So dati ibig sabihin Dad, madaming isda sa Luneta. Ay oo. Yan, mga butikol, babansit. So Dad, kwento mo yung kunento mo dati. Paano ka unang humawak ng fishing rod? Ay, nandun ako sa likod ng grandstand Luneta. Kasama ko yung papa ko, lolo ni Matthew. Just to accompany my dad. Walang ginagawa, so I went to the seashore. Meron akong nakita isang old fisherman, may dala-dalang buho na Buho is kawayan na mahaba. okay. Taw-taw, parang gano'n. Oo. And then, nag-smoke siya. Pumunta siya sa silong para magsindi ng light. Yan ba yung naihi din? O sabi niya, Ihi tapos nagsigarilyo. And then, yung kanyang buho, yung fishing rod niya, may kumagat. may kumagat. Ang ginawa ko, sinigaw ko yung old fisherman. Sabi ng old fisherman, kunin mo. So pagkuha ko, na-engage ako. So, Gumaganon. malamang next week noon, may katabi na yung old man na yun. Oo. Which is, Ako na yun. siya na yun. Oh. Yun ang unang beses. Ang Then the rest is history. Oo. Pero ano nahuli mo doon, Nad? Yung babansit. Pero talagang maraming isda sa Laguna, sa Luneta na dati. Oo, madami. Malinis pa, malinis. Malinis at So yun yung mga... clean water. Nakikita mo pa yung bato eh. So clear. Oo, walang Sana basura. bumalik lang yung ganong sigla ulit within Oo. Manila. But right now, for sure, ano na ngayon Dad eh? Sand na ngayon eh. Di ba? So wala na. Pero sa hopefully, maging malinis lang. Okay na yung may sand, basta yung the rest of Manila Bay, sana malinis lang nila ulit. Then actually Dad, yun yung nagsimula, then ilang taon ganon? That is ano ba yun? 10? More than 10 lang yata. 10 years old? 10 years old, ganon? Mga 11, ganon? 11, ganon. So kasi I started 10. Kasi nung 7, umuwi si Daddy na may huling tanige sa trolling sa Kalatagan. Then I was telling my mom na kailangan sumama na ako kay Daddy. Kaso I was 7 pa lang. Ayaw ko pasama kasi daw sa bagay wala pang cellphone dati, wala pang so ayaw ni Mami, too young daw. So sana nakasama ako kay Daddy at least. Maganda pa yung mga huli nung 80s, no? 80s, 90s, early 90s. Late 80s sa Kalatagan. Ang lalaki pantalakito. So, tanong ko Dad, ano ba yung unang-unang group na sinalihan ninyo noon by that time? For sure, di ba nakahanap kayo ng ng mga kaibigan na gumawa kayo ng club or sumali muna kayo ng mga club? Ganun na yun. Pero ano yung unang-una ba yung natayo? I think yata yung Silverjack. Ano yung una? Hindi siya PGFF, di ba? PGF. PGF
A una. PGFA. Ngayon, naging PGFF. FF. na. Tapos, yung tinayo niya yung Silverjack, actually, Dad is one of the founder of Silverjacks din. Silver. So, not necessary kung founder ka, wow na wow. It's just a samahan. Actually, yun yung naano ko kala Daddy. Walang mataas, walang mababa. Association lang yan, sama-sama with the common na gusto matuto mag-fishing, mag-share Yeah. ng kwento, di ba? Yun na may happiness ninyo dati, Yes, di ba? Oh. Pantanggal ng stress. Actually, kaya nabuo to. Ito, if I'm not, kung mag-agree sa akin si Daddy, no? Kaya nabuo tong fishing shop. We're into construction. Alam mo naman ninyo sa construction, magulo. Daming sakit ng ulo. So, si Daddy, hinabi kay Mami, nagagawa ng fishing shop. Just to, ano yung tawag doon, Dad? Ano yung term mo? Just to reset kung ano man yung gulo sa mundo ng construction. So katabi lang naman dati yun eh. Kung sa mga dating nakakakilala na sa amin, katabing-katabi ng construction namin na office, yun yung maliit na tackle shop. Hanggang napalaki na natin to with the family. 'Di ba? So In short, pantanggal ng stress. Yon. Pero kapag Dad, naging stressful na yung kasama mo, solo na lang tayo. Actually, yan yung mga kwento nila Daddy dati. So, Dad, ito paano ka napunta ang naalala ko, wala pa yata ako noon eh, nag-Hawaii kayo? Meron na. Hawaii. 1 year old na ako noon. Kona, Hawaii 1984. 4. So, I'm 1 year old. So, yon. Paano ka napunta ng Hawaii, Dad? Actually, elimination, gawa ng PGFA versus Silverjack. I think yata sa Catanduanes. So ano to? Pero Dad, ano yun? It was by the government ba? Supported? No. Or club lang talaga yun? Social yung mga club ng dati, no? Oo. Tapos, only my one fish, parang na-take over ko yung... Ano ba yan? Accumulate fish for... May biggest, may total weight. Total catch. Total catch. That one tanige, naging heaviest siya sa overall. So, dati may ganun. After nun, ayan, nakuha ko yung slot papuntang Kona, Hawaii. To represent Philippines. Team, I think yata. So, dati pala may Team 1 eh. So, may ganun talaga dati, Dad. May group na you're representing Philippines. Diba? Ngayon, dapat sana natin yon, mabuhay natin yon kasi isang magandang karangalan din naman sa, 2 teams, diba? Pinadala sa Hawaii. Tapos, after ng Hawaii, ang kasama yata sila, Uncle Big, diba? Big Villavicencio, Clemente Lam. Si Judge, may Judge, diba? Tito Pronobe, Robert Avila, mga lola. Crowley. So ano yun, after nun, nag-Hawaii, ano ba yung na-land natin doon? Actually, first day, I landed one Pacific Blue Marlin, light bait. I remember kung hindi ako nakakamali, ang daming first day, team 1, unang Marlin, dito, sa grupo, una akong nakahuli, tapos president ako ng club, ng Silverjack, tapos I think yata 7-1 eh. Di ba? Isipin mo yung dahil sa tanigi. Dahil sa tanigi. Di ba? So, at gaano kayo katagal nun, Dad? Ano ba yung tournament na yun? 5 days yata. HIBT. Pero yung ba yung hindi ka umuwi ng ilang months? 2 months. 2 months. Pag uwi ko, hindi na ako kilala ni Bonso.
Hindi, yun yung naalala ko 2 months sinabi ako sa ng, States eh. Oo. yun yung naalala ko sinabi ng mom ko na, Hmm. 2 months kang nawala, di mo kami na-miss. Sagot ng papa ko, kulang pa nga daw yung Kulang. 2 months. So, anyway, it's a joke lang daw between the sa parents natin, di ba? So, yung 2 months na yun, Dad, 1 week yung tournament. Then, Yeah. then the rest, ikot-ikot lang sa Sa America. main US, Di ba? mainland US. Yan yung sinasabi ko sa inyo, guys. Sa fishing, yung mga hindi mo akalain mapupuntahan mo, ano mo yun na iniisip mo na hindi ka makakapunta doon, bakit ka pupunta doon? Pero sa fishing, mapupuntahan mo yun. Actually, anywhere. Kahit basta may tubig, tapos alam yung good fishing. Feeling ko, di ba dad, kahit naman kayo dati, umaabot kayo martial law time. Ay, oo. Di ba? Kahit bawal, basta fishing. Nagtatago sa police. Kasama niya si, anong tawag ko doon dad? Mga Arieta. Hindi, si asawa ni Lucky? CE? Willie. Oo. Bayaw. Anong tawag ko sa kanya? Willie, Uncle Willie. Basta uncle ko. Actually, he passed away na eh. So, maaga nag-passed away. Pero kung until ngayon, buhay pa yon, malamang kasama pa rin ni Daddy nag-fishing yun. Diba? Hanggang ngayon. oo. So, martial law, kinikwento nila sa akin, may curfew, pupunta sila sa Calatagan. Actually, kung dati kasi, ang pinaka-areang pinupuntahan ng mga Silverjack or PGFA or any association is Calatagan. Tama ako, di ba? Calatagan. So, doon pa yung old way. Yung dadaan pa tayo sa oo. old highway. Oo. Tagaytay pa. Paranaque, oo. Tapos ang pinaka-naalala ko doon, laging baon namin aristocrat. Kaya gusto ko sumama kasi bibili si Daddy ng aristocrat for me, sa kanya, tsaka sa bangkero. So, yun doon natutunan ko kay Daddy na kung ano kinain namin, yun din dapat kainin ng boatman. Kung ano kinain ng boatman, yun din yung ulam namin. Kasi pagdating sa dagat, pantay-pantay. Diba? Tama. Tapos kung nagkamay yung bangkero, kamay din kami. Pag may spoon and fork kami, yun din yung kailangan gamitin ng boatman para idalhin kami sa spot nila. Kasi kung hindi, wala kami mahuhuli. Di ba? Tapos after nun, Dad, yung sa martial law, natutulog pa sila sa tabing road. Kapag curfew. May headlight, pinapatay namin headlight ng sasakyan. Pag lumampas na yung kasalubong, saka kami dediretso kasi Army yun, army. Police o army. Hindi, bakit? Ibig sabihin yung tumatakas din yun kung kotse din yun. Hindi, maybe, kasi under martial law, so many mga... Officials, gano'n. Oo. So, nahuli naman kayo nun dati? Kasi tumatabi. Hindi, pero syempre, inaano kayo. Hindi naman. Pagka may nakakita na ng spotlight o mga headlights, tumatabi na kami. Anong kotse mo nun, Dad? Volkswagen eh. Buti kumasya yung fishing rod. Barian, yung station wagon. Sobrang daming kotse ni Daddy dati. As in, silang dalawa ni Mami, kolektor ng mga German at US muscle cars. Yeah. So, umabot pa kami sa naabutan ko lang doon yung mga Bronco eh. Pero, Bronco, diba, Stingray, Thunderbird, sipin mo, si Daddy, fishing with style. Yeah. Tapos naalala ko yung huli, anong car yun? Yung top down na parang... Stingray? Hindi, yung red. Yung nandyan sa office dati. Red? Nakabalot. Yung top down na naka-white side wall pa. Thunderbird? Hindi, yung parang mobster na pula. Parang kay Betty Boop na yung huling-huling pinaka-last car natin na binenta na. Wala yung Stingray. Yun na ba yun? Mako Shark. Diba? So,
So si daddy collector na, mahilig pa mag-fishing. Kaya napupuntahan niya at nakikilala rin niya kung sino-sino yung mga nasa industriya dati. Diba? So yan yung sinasabi ni daddy na pagtapos natin mabuisit sa construction sa mga tao-tao, hindi ka makakoleksyon, punta siya sa fishing shop. Diba? Panibagong Unwind. panibagong problema naman yung kung paano tayo magpi-fishing. Diba? So anyway, dati may isa pa pala, naalala ko dad. Diba dati nagbo-boat building kasi kami. So paano nag-start yung hilig mo sa boat, dad? Due to the baha here in Araneta, I decided to learn how to unang-una nga puro kahoy ang bigat. Walong tao hindi kaya buhatin. Pero yun, dad, di ba yun yata yung nagsimula yung Boston Whaler mo na binuo? Tama ba yung kinulit ka nung Australia, ano ba yun na? Pabalik-balik sa opisina? Yeah. Actually, may gift sa akin si daddy dati. Nag-ride ng bagong gawa niyang Boston Whaler. Actually, gawa Montauk, means... Montauk. Montauk means, ni-refurbish niya yung original Montauk. He has two. Pero dad, paano yung una? Saan napunta yung una? Kasi pangalaway nasakyan ko. Yung una, hindi ko nasakyan. Well, siguro naibenta. Yung ba yung sinasabi mo yung pinuntahan tayo sa Bonifacio lagi? Yung pinart mo? I think yata Aboitiz company yata bought one. Tapos binalikan, tapos hindi pa natin nagagamit. Gusto nang bilhin. Parang ganun. So yung pangalawa nasakyan ko naman. Pero pagbalik namin sa Maya-Maya, pagbalik namin, pagtapos namin na mag-boating, may lumapit na naman kay daddy. Alam ko yung una, dad, naalala ko yung pinalit yung mga reel. Cash plus yung Eberol na malalaki. Ay, oo. Australiano ba yon? Tama ba yon? O Pilipino? I think yata Aboitiz Aboitiz ba yon? Oo. Inikutan sa opisina namin. Bagong gawa, dadali namin ng weekend. Pinark ni daddy sa labas ng garahe. Hindi pa namin nasasakyan. Tapos hiniritan mo ng yung presyong ayaw ibenta. Di ba? Pero binili pa rin. Di ba? So, hindi ko nasakyan yun. Sayang. Tapos dati pa yung paano yung panghila mo, dad? Chevy 10. Pero di ba sabi mo yung rough road pa yun, yung papuntang Maya-Maya? Ay, oo. Pahirapan. From Wawa to Tali Beach. Sa tali ninyo binababa? Doon lang ba yung babaan sa dati? Sa Maya-Maya. Di ba maano yun dati? Very steep yan. Very steep. Yan yung basta fishing, kahit ano gagawin. Di ba? So mahaba history ni daddy sa fishing, to be honest. Pero dad, ano ba yung masasabi mo sa mga bagong angler ngayon? Like, ano ba yung ma-advise mo sa kanila? Go sports, go nature, go fishing. Go everything. Go everything. To prolong life, stress-free, rewind, unwind. Sa mga actually dad, ang dami nagtatanong sa akin. Sabi niya, Matthew, how's your dad? Nagfi-fishing pa ba si Alex? Alam mo, sagot ko sa kanya. Alam mo, tanda-tanda ako yung sinagot sa akin ni daddy dati nun. Sino bang ayaw mag-fishing? Di ba? Basta may oras, basta okay ang everything, go fishing lang. I remember may tumawag. Hindi ko nasagot. Tumawag ulit, nagalit. Ba't di mo ako sinasagot? Sorry, nandun ako sa kabilang line. May dala akong fishing rod. Kaya hindi kita masagot. Di ba? Nagalit. Sabi mo, fishing na lang din siya para hindi mo na kailangan tumawag. Madami. First time ko sumama kay daddy when I was 10. Dahil lang sa ganyang kaliit. So you meet many friends, walang mataas, walang mababa. Pantay-pantay. Camaraderie. You know guys, talaga, to be honest, kaya ako to ginagawa itong mga interview na to. It's like a diary.
diary ng nag-start kay Daddy, paano napunta sa ganito hanggang ngayon, 2024. So, yun yung gusto ko lang. Mai-keep lang namin. Pero syempre with the support of my mom, my dad's ex-girlfriend, 'di ba? Syempre kung walang support ng mga wives or mga ano natin, mahirap din. 'Di ba? So, sacrifice din eh kasi alis tayo ng alis eh. Dati lalo yung panahon ni Daddy, walang cellphone. Puro, paano yan kung ilang araw ka nag-fishing dad, paano yung restaurant? Actually, dati may hardware, tas may construction, may restaurant din sila Daddy. Ang dami ko nga dad na mga kaibigan dito, yung mga sinasabi ko sa kanila na ah, you own the ano yung Pinky Pop sa may FEU. Tapos Ice Cream Mansion House sa Recto, si Mami naman na nagbabayad. Nagbabantay. Yon, 'di ba? So, sabi ko nga eh, Dad, ano sabi ni Angkong sa'yo ni Lolo? Paano ka pa mag-fishing kapag restaurant yung ano mo, yung babae? Wala akong holiday. Kaya any day I can fish. So, Kasi- isang linggo, how many? Every day. 'Di ba? Oh, see how lucky, 'di ba? Na naging understanding si Mommy sa kanya. 'Di ba? And syempre sila lolo, buti pumayag, 'di ba? So, yun lang yung maano any more ano na masasabi mo sa kanila dad sa mga new anglers, yung mga bago or magiging hobby pa lang. Enjoy the nature, go fishing. You make your sports, go fishing. Oh, yun. So, that's it. This is Matthew of Tackle Marine and Alex mo. of Alex Tackle Shop. Isa lang yun. So, anyway, see you guys. Wait for our another interview episode with other anglers naman. Alright? See you guys. Thank you.